Sabi ni Binimika, Boy Skincare, iPhone reveal naman. So, kamusta naman to nabili kong second hand na iPhone after 1 year and 2 months? Sa mga hindi nakakaalam guys, ay naka iPhone 14 Pro Max nga pala ako. Nakuha ko nga lang pala to sa Festival Mall. Exactly 1 year and 2 months na nga pala tong iPhone ko. Hindi ako bumili ng Apple ng iPhone para mang-flex. Ginagamit ko to para makapag-video, mapadali yung buhay ko sa pag-edit, sa pag-vlog. After 1 year and 2 months guys, sasabihin ko nga pala kung ano yung mga naging issue nito sa akin. Uunahin ko dito guys yung battery health niya. Nabil ko nga pala to ng 100% at tignan natin kung ano yung battery health niya ngayon. So ayun guys, ang battery health niya ay 93%. Last month nga pala 95 to. Ang ginagawa ko kasi dito ay nag-ML ako. Roblox, ganun. Hindi ko alam guys kung good performance ba yun o bad kasi nga first time ko lang naman magka-iPhone product. Kamusta naman ang cellphone na to? Never pa ako nagka-issue dito sa mga ganyan. Mga ghost touch, mga update, sa pagbibideo, sa pag-edit, never pa ako nagka-issue. Ang kaso lang guys, ang ginagamit ko nga palang editor ay may problema gawa ng ang daming ads. Pero hindi na nga pala issue yun ng cellphone. Pero tignan nyo, bubukasan ko lang yung CapCut, ang dami na agad ads. Wow! Wow! Ba't walang ads? Wala siyang ads, ang galing. Pero ang pinaka-issue ko nga pala dito guys, ito nga pala ang iPhone, ay sobrang hirap pasahan ng mga files. Hindi ko alam kung paano ito papasahan ng files. Kunyari, Android to iPhone, may mga video, mga picture, hindi ko alam kung paano ko siya papasahan ng same quality. Maganda sana kung iPhone to iPhone kasi may airdrop siya. Sobrang dali lang, pag gaganunin mo lang yung cellphone, okay na. Ito nga pala ang iPhone ko guys, ay ginagamit ko lang talaga to pang video. Dito ko lang to ginamit yung pang gaming. Tulad ng ML, and sa ML guys, grabe, sobrang ganda, sobrang smooth kasi walang delay. Isang pindot mo, kikilos na agad yung karakter mo. Kumbaga guys, kung gaano kabilis yung utak mo, ganon din kabilis mag-process yung laro sa ML. Ayun guys, naglalaro din ako dito ng Roblox. Naglalaro ako dito ng Grow a Garden guys, kaya sa mga gusto nga palang makipaglaro sa akin, i-comment nyo lang yung mga username nyo, i-add print ko kayo. Pero wala na yun guys, dahil hindi nga pala yung pinaka-issue dito sa iPhone ko. Ito, nilagyan ko siya ng SIM card at ito nga pala yung nangyari. Action dismiss. Itong iPhone nga pala ay US variant. Ang US variant nga pala guys ay wala na nga pala tong SIM card slot, ganun. Kasi nga gumagamit na nga pala sila ng eSIM. Kumbaga online SIM card, mga ganun. Simula iPhone 13 pataas na US variant, hindi na nga pala sila gumagamit ng mga SIM card slot, ganun. Gumagamit sila ng eSIM. So ito nga pala nabili ko guys ay US variant. Pero may SIM card. Diba? Yun yung pinaka-issue ko dito. Kaya hindi ko siya malagyan ng SIM card. Bumili lang naman talaga ako ng iPhone kasi pang video tsaka pang edit. Wala akong balak gawing main phone to kasi nga pang vlog ko lang naman to. Actually guys, tatlo naman talaga yung cellphone ko. Ayun o, gaming phone, main phone, itong ginagamit kong Samsung. Maganda pa naman siya guys, pero hirap lang ako mag-edit. Ayan, maganda naman yung quality niya guys. At syempre, yung pang video ko, pang daily vlog ko, ayan, iPhone. Ganyan siya, action dismiss. And ito yung pinaka-issue sa kanya guys. Kaya kapag nilalagyan ko to ng SIM card, ayan mangyari. Paulit-ulit ang ganyan. So ganyan palagi siya guys. Pero nung nabili ko nga pala to guys, ay okay naman. Supported naman yung SIM card kasi na-open ko naman. Pero nung nilagyan ko ulit to ng SIM card, nagkaganito na. Yun o, parang ganyan. Hindi naman siya magagamit. Yun lang. Kaya ang ginagawa ko, wala ng SIM card. Ayun yung issue ng cellphone na to. Wala na akong balak ipagawa to kasi pang video at pang vlog lang naman ang purpose nito. Siguro kapag sobrang yaman ko na, bibili na lang ulit ako ng iPhone 20. So, tapos ito, gagawin ko na lang gaming phone kasi ang sarap maglaro dito. Binili ko. Ayan, okay na siya guys. So, diba? Kapag tinanggal mo yung SIM card, okay na siya. Tapos ito pa guys, yung parang issue niya. Discolored yung kulay niya. Ewan ko kung paano nangyari to. Discolored siya sa loob. Wala namang problema to sa akin. So, bakit nga ba ako bumili ng second hand na iPhone? Unang-una guys ay budget. Ayoko maglabas ng 80,000 para sa cellphone. Magkano ang 14 Pro Max nung nabili ko to? Na brand new? 80? Nung nabili ko to guys ay kakalabas pala ng iPhone 15. Nabili ko tong iPhone guys ng 45,000. So, nung panahon na yun guys, ang mga presyo ng second hand na iPhone 14 Pro Max 256 ay 55 to 60. Tapos nung nakita ko to, okay naman. Nagawa naman yung purpose niya. Yung puhunan ko dito, nabawi na rin. Siguro, dumoble, triple. Tsaka, ang maganda dito guys, isang taon na siya, pero yung quality ng camera niya, hindi pa rin bumabagsak. Siguro guys, after 10 years, etong Apple ko, promise, gumagana pa to. Wala pa tong issue. Panigurado may gumagamit pa nga dyan ng iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. Ilang taon na yun? Siguro decades na yata yun. O diba gumagana pa rin? So kung tatanungin niyo ako guys kung worth it ba yung pagbili ko dito sa iPhone 14, yes na yes. Kasi wala akong sakit sa ulo. So pag-e-edit, napapadali yung buhay ko kasi tuloy-tuloy lang, walang istorbo. Yun nga lang,
may ads. So ito na yung sign para bumili ka ng iPhone. Joke lang. Naging sponsor. Yun lang guys. Bye-bye.